Okay, continues tayo sa ating uh, video clip no, sa ating The Holy 2026, The Holy 7 month of July 3, no? The Holy 7 month of July 3, no? Continuation. Hindi natin nabasa kanina yung Philippians. Supposed to be kasama pa ng huling video, yung unang video natin, no? Itong Spanish, no, sa ating Philippians chapter 1 verse 20 to 25, okay? Now, we gonna read right now, okay? Dito na tayo sa loob ng bahay kasi kanina huminto yung video natin kasi po sa sobrang init talaga, okay? Alright? Sa sobra pong init talaga, okay? So, dito po tayo sa ating what do you call this, no? Sa ating Philippians, sa Spanish tayo, no? Filipenses, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 25. Yun ang nabasa natin, no? Nadagdagan pa tayo ng 1 verse kanina, okay? Pero dito na, continuation natin sa loob ng bahay, no? Kanina doon tayo sa likuran, okay? Ay talaga pong sobrang init, ano? So, let me read to you sa Spanish, okay? Sa ating Filipenses, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 25, okay? Here is the message, no? Pues ninguno, no? Pues ninguno. Eka muna, parang dos to, no? Sandali, no? Hindi yan, okay? Alright, dito tayo, okay? Dito tayo, no? Ito tayo. Conforme a mi anhelo y esperanza di que en nada seré avergonzado, ¿no? Avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, ¿no? Magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Versículo 22, ¿no? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿no? Versículo 23, ¿no? Porque di ambas cosas está así puesto en estrecho teñido deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Mejor, muchísimo mejor. Versículo 24, ¿no? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿no? Versículo 25, ¿no? Y confiado, ¿no? En esto sí que quedaré que aún, ¿no? Permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, okay? Yan yung ating Filipenses Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 25, okay? Now, let's go to our Second Chronicles, no? Sa ating daily bread na, okay? Hindi naman daily bread, yun nga yung daily bread na binasa natin. Ito yung preparation natin sa iba't ibang handog natin sa inyo, okay? Handog ni Lord sa atin lahat. No? Init pa talaga, pinapawisan tayo sa loob ng bahay. Naka-aircon pa kami, pero yung aircon namin mahina talaga, okay? Now, let me read you 2 Chronicles, no? Chapter 13, verse 15 to 19. 15 to 19, okay? Itong sinasabi rito, okay? Then the men Judah, no, gave a shout, no, and as the men of Judah, no, shouted, it came to pass, no, that God ismut Jeroboam, no, Jeroboam, and all the Israel, no, before Abijah and Judah, verse 16, no, and the children of Israel fled, no, before Judah, and God delivered them into their hand, no. Verse 17, no,
And Abijah and his people slew, no, them, no, with a great and slaughter to their pale down, no, slain, no, of Israel 500,000 chosen men. Okay, verse 18, no, thus of the children of Israel were brought under at that time, and the children of Judah, no, prevailed because they relied upon, no, relied upon the Lord God of their fathers, no, God of their fathers. Okay, verse 19, okay, and Abijah pursued after Jeroboam, no, Jeroboam, no, and took others, no, took others, and took cities from him, okay, Bethel with the towns, no, thereof, and Jehana, no, with the towers, no, thereof, and Ephraim with the town thereof. Okay, yan ang sinasabi ng ating 2 Chronicles, no, kapitulo 13, versikulo, no, sa ating 2 Chronicles chapter 13, verse 15 to 19. No? Let me read in Tagalog version. Okay, 2 Kronika pa na 13, versikulo 15 hanggang 11. Okay, nang magkagayo, no, nagsihiyaw ang mga lalaki ng Juda, no, at habang nagsisihiyaw ang mga anak ng Juda, mangyari na sinaktan ng Diyos ang Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Ablas at ng Juda, no, versikulo 16, no, ang mga anak ni Israel ay nagsitakas sa harap ng Juda, no, at ibinigay ng Diyos sila sa kaniyang kamay, no, versikulo 27, at pinatay sila ni Abias at ang kaniyang bayan ng malaking pagpatay, no, sa gayoy nangabuwal na patay sa Israel ay 500,000 na piling mga lalaki. Okay, versikulo 20, no, ganito ang nangasakop, no, ang mga anak ni Israel ng panahong yaon. Ang mga anak ni Juda ay nangapanayig sapagkat sila'y nagsitiwala sa Panginoon, sa Diyos na kanilang mga magulang, o Diyos na kanilang mga magulang. Okay, versikulo 20, at hinabol nila si Abias, no, at si Jeroboam at si Jeroboam, no, ay inagawan niya ng mga bayan, no, ang Bethel pati ang mga nayon niyaon, no, ang Jesena pati na ang mga nayon niyaon, at ang Efron pati ang mga niyaon, pati mga nayong niyaon. Okay, pati mga nayong niyaon. Okay, yan ang sinasabi ng ating Chronicles, no. Now let's go to our Psalm, no, Psalm chapter 18 verse 6 to 10, no? Psalm chapter 18 verse 6 to 10, no? 18 verse 6 to 10, no? In my distress, I call upon the Lord, no, and cried, no, unto my God. He heard my voice, no, out of the temple, and my city came before him, no, even into his ears, no? Okay, saglit lang, no? Okay, continues tayo dito sa verse 7 tayo, no? Then the earth shook, and then the earth shook, trembled, no? The foundation also, the hills moved and were shaken because he was wrath, no? Okay? Ito tayo sa verse 8, no? There went up in smoke, no, out
out of his nostril, no, and fire out of this and fire out of his mouth, no, devour, coals were kindled by it. Okay, verse 9. Okay, verse 9, no, he bowed the heavens also and came down, no, and darkness was under his feet. Okay? Verse 10, no, and he took upon the cherub, no, and did fly, no, he did fly upon the wings of the wind. Okay, yan ang sinasabi, no. Now let me read in Tagalog version. Okay, mga awit o kanta pa na 18 versikulo 6 hanggang 10, no. In Spanish, no, canción o Salmo kapitulo 18 versikulo 6 hanggang 10. Okay, here is in Tagalog version. Okay, remember in Spanish, no, canción o Salmo kapitulo 18 versikulo 6 hanggang 10. Okay, here is in Tagalog version, mga awit o kanta pa na 18 versikulo 6 hanggang 10. In English, Psalm chapter 18 verse 6 to 10. Okay, here is in Tagalog version, sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at dumating ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kaniyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kaniyang mga pakinig. Okay? Versikulo 7, na magkagay na uga at nayanig ang lupa, no? Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos, no? At nauga sapagkat siya'y napuot, no? Napuot, naggalit. Okay? Versikulo 8, no? Nagpailang lang ang usok mula sa mga butas ng ilong, no? Ang apoy na mula sa kaniyang bibig ay sumupok. Mga baga ay naglagablab sa pamamagitan niyon. Okay? So yung ano yan, kumbaga sa putok ng bulkan. Okay? Versikulo 9. Okay? Kaniya namang iniyuko ang mga langit, no, at ibinaba ang salimot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Okay? Versikulo 10, at siya'y sumakay sa isang kerubin at lumipad. Oo, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin, no? Pakpak ng hangin, no? Isipin niyo, gano'n siya makapangyarihan, no? Nakasakay sa pakpak ng hangin. Okay? Hindi nakikita ang hangin, pero siya nakakasakay sa hangin. Okay? So dito tayo sa ating basahin muna natin yung dito sa devotion healing prayer natin yan, yung binasa natin yan, Psalm chapter 18 verse 6 to 10. Okay? Sa devotion healing prayer, no? Ang title yan, He chose the nail, no? He chose the nail, cry out to him. Okay? Yan ang title, no? He chose the nail, cry out to him. Okay? Sa ating devotion healing prayer sa God promises, yan ang title ng dalawa. Okay? He chose the nail, cry out to him. Okay? In my distress I call to the Lord, I cry to my God for help. No, from his temple he heard my voice, my cry before him into his ears. Okay? Psalm chapter 18 verse 6, but we read verse 6 to 10. Okay? When you're hurting or scared, also confused, or you feel like you're in distress, no, don't keep it inside, no, all battle up. Don't be afraid to share what you're really thinking of feeling, no? Instead of telling anyone who might listen, choose to tell one in particular, no? Call to the Lord, cry out to your God, no? As you call out and cry to the Lord, He hears your voice. He knows what you need. He listens to your concern and cares, no? You don't have to face your distress all by yourself, no? You can involve your Heavenly Father, no? Confidently resting in the truth that hears, He knows, no? And He cares, no? From you. He's your rock, your fortress, and your deliverer. He's your shield, your salvation, your stronghold. He will come to you rescue. Okay? Yan yung sinasabi, no? Heavenly Father, no? Thank you for hearing my cries for help, no? Thank you for knowing my completely and choosing to love
and save me. You are completely worthy of my trust, no? You are completely worthy of my trust. Yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 18 verse 6, no? Sa Bible, iba yung sinasabi. Yan ay opinion, no? Opinion ng ibang tao, okay? Binasa natin, senior ko sa inyo, no? Now, let's go to read Proverbs chapter 31 verse 9 to 13, no? 31 verse 9 to 13, okay? Verse 31, chapter 31 verse 9 to 13, okay? Here is the message: open my mouth, judge righteously, no? And plead the cause of the poor and needy, no? Verse 10, no? Who can find virtuous woman, no? For her price is far above rubbish, no? Is far above rubbish, okay? Verse 11, no? The heart of her husband that safely trusts in her, no? So that he shall have no need of spoil, no? Spoil. Verse 12, no? She will do him good and not evil all the days of her life, no? Verse 11, no? She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands, okay? Verse 14, okay? She is the merchants, no? Sheep, the sheep, she bringeth her food from altar, no? She bringeth her food, no? Sabi ng verse 14, no? She is like a merchant, no? Sheep, she bringeth her food from altar, no? Verse 15, no? Verse 15, okay? Hanggang 9 to 13 lang pala tayo, lumampas pa tayo, no? Okay? Hanggang 14 pa, no? So, dito tayo sa verse 15, no? Sama na natin. She riseth unto while it is yet right, no? It is yet night, no? Ang sabi ng verse 15, no? She riseth also while it is yet night, no? Night, no? And give it meat to her household and a portion to her maidens. Okay, yan ang sinasabi. Okay? Now, let me read in Tagalog version. Mga kawikaan, pahina 31, versikulo siyam hanggang 15, no? Siyam hanggang 15, okay? Tinulak pa tayo sa hanggang 15, okay? So, basahin sa Tagalog version, mga kawikaan, pahina 31, versikulo siyam hanggang 15, no? Sa Spanish, no? Proverbios, no? Kapitulo 31, versikulo 9 hanggang 15, okay? 9 hanggang 15, alright? So, basahin natin sa Tagalog version. Bukhin mo, no? Ibig sabihin, bukhin mo. Malalim na Tagalog to, bukhin. Ibig sabihin, bukahin mo, no? Bukahin mo ang bibig, no? Bukhin mo ang iyong bibig, no? Humatol ka ng katuwiran at magsigawa ka ng kahatulan sa duka at magpakailangan, okay? Ang versikulo 10, isang mabait na babae sinong makasusumpong sapagkat ang kaniyang halaga ay higit sa makapupo, no? Makapupo kaysa mga rubi, okay? Versikulo 11, ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang, okay? Versikulo 12, no? Gumawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, no? Versikulo 13, siya humahanap ng balahibo ng mga tupa at lino at gumagawang kusa sa kaniyang mga kamay, okay? Versikulo 14, siya ay parang mga sasakyang dagat na kalakal, no? Ng kalakal, no? Nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo. Versikulo 15, siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa, no? Samantalang gabi pa ay ibinibigay ng pagkain, no? Ay nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sangbahayan, no? At ng kanilang gawain sa kaniyang
alilang babae, no? Gawa sa kanyang alilang babae, no? Magkasama sila, ibig sabihin, no? Magkatulong, okay? Now, let's go to read another scripture chapter and verse, no? Proverbs chapter 31, verse 9 to 13. That's what we read in sa Spanish, no? Now, Isaiah chapter 1, verse 13 to 17, no? Isaiah chapter 1, verse 13 to 17, no? Here is the message, no? Bring no more vain, no? Obliteration, no? Incense, no? Is an abomination unto me. The new moons, sabi ito, no? The new moon and Sabbath, no? The called of assemblies, no? I cannot away with, no? It is iniquity, even the solemn meeting, no? Verse 40, no? You new moons and your appointed, no? And your appointed peace, my soul, no? Hate it, no? They are a trouble unto me. I am weary to bear them, no? Verse 50, no? And when ye or you spread forth your hands, no? I will hide mine eyes, no? From you, yea, no? When ye or you make many prayers, no? I will not hear. Your hands are full of blood, no? Yan ang sinasabi ng ating hanggang ano pa pala, 15 pa lang tayo, no? Hanggang 17, okay? So let me read verse 16, no? When you make clean, no? Put away the evil of your doings, no? From before mine, no? Eyes, no? Cause to do evil, okay? So verse 17, okay? Verse 17, no? Learn to dwell, seek judgment, no? Relieve my oppressed, judge the fatherless, no? Fatherless, plead for the widow, okay? Yan ang sinasabi. Sama natin yung verse 18, no? Sama natin yung verse 18, okay? Ang sabi ng verse 18, come now and let us reason, no? Together with the Lord. Through your sins be as scarlet, they shall be as white as snow, no? Though they be and like crimson, they shall be as wool, no? They shall be as wool, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Isaiah pahina 1, versikulo 13 hanggang 18 na tayo, okay? Isaiah pahina 1, versikulo 13 hanggang 18, okay? Here is in Tagalog version, no? In Spanish, no? Isaiah kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 18, okay? Here is in Tagalog. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, no? Kamangmangan at karumaldumal sa aking ang bagong buwan at ang Saba, no? Ang tawag sa mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ang takdang pulong, no? At ng takdang pulong. Versikulo 14, no? Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, no? Na ang inyong mga takdang kapistahan, no? Ang inyong takdang kapistahan, mga kababalagan, no? Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yon. Pagdadala ng mga yon, okay? Versikulo 15, no? At pagkain yung ginagawad, no? Iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin ng inyong mga kamay at puno ng dugo, no? Versikulo 16, no? Versikulo 16, no? Ay, excuse me, no? I told you this is not scripted, okay? So versikulo 16, no? Okay?
nangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng ating mga mata, no? Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan, okay? Versikulo 27, no? Mga tuto kayong magsigawa, no? Na ng mabuti, no? Inyong hanapin ang kahatulan, inyong sakluluhan ang napipigati, inyong hatulan ang ulila, no? Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao, okay? Versikulo 21, no? Magsipakarito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan, sabi ng Panginoon, no? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe, bagaman inyong maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Okay, yan ang sinasabi, no? It will be they shall be as wool, okay? Magiging balahibong mapula, okay? Matingkad, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Isaiah pa rin. Isaiah chapter 13, verse 11 to 15, no? Isaiah chapter 13, verse 11 to 15, okay? Itong sinasabi rito, no? And I will punish the world for their evil, no? And the wicked for their iniquity. I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the temple. Verse 12, no? I will make a man more precious, no, than fine gold, no? Even a man than the golden waves of Ophir, okay? Verse 13, okay? Therefore I will shake the heaven, no? And the earth shall remove, no, out of her place, no? And the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger, no? Verse 14, okay? Verse 14, no? And it shall be as a chase roe, no? And as a sheep that no man taketh up, there shall, no, every man turn into his own people, no, and flee every one into his own land, no? Everyone into his own land, okay? Yan ang sinasabi ng hanggang verse 14. Let me read hanggang verse 15. Everyone that is found shall be trust, no, true, and everyone that is joined unto them shall fall by the sword, no? Basahin natin sa Tagalog, Isaiah, no? Sa Tagalog, Isaiah, no? The only difference in English and Tagalog is the last letter, no? In English, Isaiah, letter H, no? It means heaven or hell, okay? Sa Tagalog, Isaiah, no? The last letter is S, no? Salvo, salvation, okay? Savior, no? So, let me read in Tagalog version, okay? Sa Tagalog, Isaiah pa na 13, versikulo 11 hanggang 15, okay? 11 hanggang 15, okay? Ang sabi rito, no, sa Tagalog, no? Sa Spanish, no? Isaiah kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 15, okay? So, let me read in Tagalog version, no? Aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan, no? Kabalukyutan, no? Pakinggan niyo mabuti, no? Sabi ng versikulo 1, aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan, at aking patitigilin ang kanilang ang
patitigilin, no? Patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. O versikulo 20, no? At aking gagawin ang isang lalaki ay maging mahalaga kaysa dalisay na ginto, no? Ang tao na higit kay sa dalisay na ginto ng Ophir, no? Ophir, versikulo 23. Kaya't aking paniningin ang mga langit at ang lupa yayanigin mula sa kinaroroonan sa puot, no? Sa puot ng Panginoon ng mga hukbo at ang mga katuwiran ng kaniyang mabangis na langit, no? Mabangis na galit, okay? Versikulo 14, no? At mangyari na kung paanong ang iisang humahabol at kung paano ang mga tupa na walang pumisan ay magsisibalik sila bawat isa sa kaniyang sariling bayan ay tatakas bawat isa sa kaniyang sariling lupain, okay? Sariling lupain, okay? That is our Isaiah, no? Chapter 13, verse 11 to 15, okay? Ang sabi sa versikulo, nangyari na kung paanong ang isang umahabol na kung paanong mga tupa ay walang pumisa, no? At magsisibalik sila sa bawat isa sa kaniyang sariling bayan at tatakas bawat isa sa kaniyang sariling lupain. Versikulo 5, bawat masusumpungan ay palalagpasan at bawat nahuli ay mabubuwal sa tabak, okay? Parang yung pagtawid din ng parang yung hayop sa hayop, no? Tumatawid sa ilog. Pagka nahuli ka, ikaw makakain ng buhaya o ibang hayop sa pagtawid mo sa dami ninyo. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ang parang ka-comparison ng mga nangyayari, okay? Alright. Now, let's go to the other scripture chapter verse. So, baka maabot pa natin, no? O, Matthew na tayo, Matthew, okay? Now, we're going to our third video na, okay? Third video na tayo.